Annyeonghaseyo mga kaanyong, story time tayo ngayon sa experience ko sa concert yesterday during the Enhypen Fate Tour in New Clark City Stadium. So, ayun na nga mga kaanyong. Start tayo sa venue. Aside from hindi talaga siya accessible to all fans kasi sobrang layo talaga, imagine, from south to north. Akala mo magpupunta ka ng staycation. Kasi 'di ba, grabe, 6:30 kami umalis dito sa Cavite and nakarating kami doon around 11 na. Tapos, nakauwi ako ng bahay 3 a.m. na. So, almost 24 hours ang naubos na oras ko talaga ng dahil lang sa concert. At naubos lang yon sa travel time. And grabe, sobrang gulo ng organizer. Hindi marunong, halatang nag-experiment. Yung bang kahit hindi pa fully develop yung stadium kasi yung paligid niya talaga as in akala mo nasa disyerto ka. Grabing alikabok, sobrang init. Kaya talaga hindi ka pwedeng pumunta doon kapag iba yung init niya, magkaka-heat stroke ka talaga kung lalo kung may high blood ka, nako. No, no, no. Buti na lang talaga lagi akong may dalang payong and in fairness, effective kahit paano yung payong kasi nga hindi naman ako may nakaramdam ng sakit ng ulo. Pero syempre, prepared tayo. So, nung nararamdaman ko na sobrang init, uminom na ako agad ng Biogesic. Diba? Prevention is better than cure. From strapping, sobrang haba ng line. Grabe. Hindi malaman kung saan ang totoong pila kasi pinagsalo o pinaghalo nila yung royal seated tsaka yung mga standing. Basta pinaghalo, imbes na dapat na magkahiwalay siya kasi nga yung standing, dapat may sariling queue kasi nga first come, first serve yung pwesto nila. Unlike sa seated na may designated seats na sila talaga sa ticket, di ba? Tapos, aside doon, nagkakagulo-gulo, hindi malaman kung saan ba talaga yung tamang pila. Yung bang kayang is-sold out ng PH Engines yung concert pero hindi siya nag-sold out. Gawa nga ng, yun nga, hindi accessible yung location sa lahat ng fans kasi mostly mga teenager or bata pa yung mga fans, syempre hindi papayagan na pumunta ng ganong kalayo. Tapos, ay grabe. Ibang klaseng pagsubok na to. Bali ba, gumagamit ako ngayon ng Brilliant. And the glory ako kasi nga baka biglang masunog yung mukha ko kasi naisipan ko gumamit ng Brilliant kasi around 3 weeks ago, uh, pinutakte yung aking noo talaga. Pero syempre, salamat sa Brilliant, ayan, umokay na ulit yung noo ko. Sponsored yan. Hindi. And syempre, bukod doon, may ako lagay ng sunscreen, syempre, powered by O2O. Salamat sa O2O kasi effective yung SPF niya. Hindi ako nasunog. Imagine, di ba? Nagre-rejuvenate ako. Tapos hindi nasunog yung face ko. Pero usog. Kasi syempre hindi pa natin malalaman. And ngayon, actually, kaka-apply ko lang ulit. And malaan natin after ilang days kung sobrang daming magpipil ulit. Kasi recently napansin ko, konti na lang yung nagpipil kasi nga, okay na siya. Natanggal na yung mga kailangan tanggalin mga bumburumbum sa mukha. Okay, going back. And grabe talaga yung init. May mga nakita ko dong mga nahilo, yun nga, inano na ng wheelchair. Kasi nga talaga sobrang init and then good luck sa alikabok talaga. Super tindi ng alikabok doon. And yung nangyari, since nga 'di ba stadium tapos yung paligid niya damuhan, yung mga damo-damo, yung mga tuyong damo, nagdidikitan talaga siya sa pantalong ko. Grabe. Muntang akala mo nahiga ako, partida hindi ako umuupo dun sa sa damuhan kasi nga yun nga yung naisip ko, pero syempre kada madadaanan mo may damo-damo, sabit-sabit talaga siya sa pantalong ko, hindi ko talaga napansin ko na lang siya nung nag-CR ako. Sabi ko, ano ba yung parang may sumabit sa akin nung yung kamay ko sa may bantang pants ko. Ayun nga, nakita ko may mga tuyo-tuyong mga damo pa lang mga nasabit. Ako, scarecrow doon. Grabe, tapos kabago-bago ng sapatos ko nabinyagan. Oh, 'di ba? Oh, ang linis. Hindi ko pa nga napupunasan oh. Hindi ko pa nalalabahan pa. Oh. Grabe, ang tindi ng alikabok doon.
malaan natin kapag nilabahan ko na yung suot ko. Syempre, babanlawan ko muna siya sa tubig, ilulubog ko muna kasi nga malamang sobrang alikabok nun bago ko siya sasabunan. Talaga, grabe, sobrang tirik na tirik yung araw. Yung talagang halata mong pinilit siyang gawing concert venue agad-agad kahit hindi talaga siya fully developed. Tapos yung pa pala, yung parkingan, grabe. Sobrang layo. Tapos wala man lang silang pa free shuttle going inside the venue. Imagine, sobrang tirik ng araw, tapos napakalayo ng parking lot. Tapos parang ang dating nasa 1 kilometer yung layo niya. Yun yung tantsa ko kasi as in talaga sobrang layo talaga as in. Tapos tirik na tirik yung araw. Papunta pa lang ng venue, pagpila pa lang for strapping, sobrang tindi. Wala. Ibang klase. Yung sinasabi nilang better daw si Pulp kesa kay Live Nation, I don't think so. Pareho lang sila. Yung ayun nga, ang mahal na ng ticket, ang mahal na ng ticket, ang pangit pa nung seat plan, 'di ba? So yun nga dahil doon ang ending hindi siya na sold out. So hindi ko na maalala kung ano pa yung mga gusto kong i-share about my experience sa pagpunta doon kasi ibang klase talaga. Walang kwenta ang organizer. Miski yung mga ayun pa pala, yung mga staff nila doon. Yung mga event marshal, hindi alam. Pag tinatanong mo kung saan yung dito, doon, hindi niya daw alam. Tatanong mo sa kabila, sasagutin niya, pero mali-mali ang instruction na, yung confident siyang sumagot doon po, diretso po kayo sa entrance, then may another balloon po, may nakalagay na entrance, then right side. Doon po yung help desk ni Pulp Tickets. Hala? Kailan pa naging right side yung left? Kaya pala kung saan kami nagpunta doon, hindi namin mahagilap. Kasi nga, doon sa may left side. Pagdating mo sa may left side, nakita mo ay nakalagay Pulp Help Desk. Pag nagtanong ka doon, sasabihin naman sa'yo, ay pasok po kayo sa may loob ng tent, sa may entrance, andoon po yung help desk. Anong ginagawa ng banner doon sa harapan yung nakalagay na Pulp Help Desk? 'Di ba? Parang mga ewan. Hindi ko masisisi yung staff na hindi nila alam kasi syempre, baka hindi sila na-orient about sa mga ibang mga details. Alam naman natin yan, di ba? As an employee, hindi lahat ibinibigay. Syempre, pinagmumukhang tanga nila yung kanilang employees. Grabe. Ibang klase yung experience na to and never again. Kapag nagpunta ulit sila ng malalayo tulad ng mga ganyang mga bundok-bundok na lugar na yan, nako. Hindi ko sinasabing bundok yung mismong Tarlac ha, yung pwesto niya. Kasi hindi naman siya talaga totally bundok. Ano siya sinasabi kong bundok kasi ayun pa pala, walang signal. Mapa Smart, mapa Globe, mapa Gomo, lahat ng data ng SIM card ko, meron yung mga load for data. Hindi talaga gumagana. Gagana siya ilang minuto, mawawala na naman din, ayun. Ultimo pang tawag, may pang-call ako, hindi ko din siya magamit kasi hindi rin talaga. Sobrang walang signal talaga kaya tinatawag ko siyang bundok. Bukod sa disyerto, camel na lang at saka cactus talaga ang kulang. Grabe. Tapos yung cellphone ko sumusuko sa pag-video kasi nag-overheat. Itinigil ko na ang paggamit dito sa Samsung ko kasi baka mamaya magka-green line pa. Nako. Ang ending, yung Poco X3 ko rin yung ginamit ko and syempre, sumusuko din siya kaya hindi ako masyadong nakapag-video.